David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 161. Mr. Chen, pumunta ka talaga dito, I'm so happy, upo ka. Tinulak talaga ni Gao Ren ang upuan niya sa opisina at pinaupo si David dito. Dahil sa sigasig ni Gao Ren, medyo na-overwhelm si David. Kahit na hilingin niya kay Lin Chanho na batiin siya ng maaga, hindi siya magiging ganito. Mr. Gao, kilala mo ba ako? Blankong tanong ni David. Siyempre, alam ko. Nandoon ako sa sinaunang piging. Noon, malinaw pa sa isip ko ang kamahalan ni Mr. tapos hindi man lang ibinigay ni Feng Zihay ang sinaunang mukha, at sa huli Mr. Chen. Nang banggitin ni Gao Ren ang kapistahan noong araw na iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Noong panahong iyon, dinala ni Feng Zihay ang mga tao mula sa Chilonggang, at tinakot silang lahat. Kung tutuusin, lahat sila ay mga negosyante, at wala silang ginawa. Ngunit pagkatapos ay dumating si David upang ayusin si Feng Zihay, na naging dahilan upang igalang nilang lahat si David. Nang makitang binanggit ni Gao Ren ang piging noong araw na iyon, ngumiti si David at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit naging masigasig si Gao Ren. Dahil alam niya ito, hindi na niya kailangang abalahin si Lin Chanho para kumustahin, diretso lang siya. Tindero lang ako ngayon, nandito lang ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan kay G. Gao. Hindi ko na kailangang banggitin ang nakaraan. Mahinhin na sabi ni David. Alam ko, alam ko. Paulit-ulit na tumango si Gao Ren, at agad na sinabi sa sekretarya, Xiao Li, na isulat mo na ba ang kontratang ginawa mo? Nabuo na. Nagmamadaling kinuha ni Secretary Li ang inihandang kontrata. Mr. Chen, tingnan mo muna. Kung sa tingin mo ay hindi naaangkop ang kontrata, maaari naming baguhin ito. Ibinigay ni Gao Ren ang kontrata kay David. Hinawakan ni David ang kontrata at sinabi ng hindi tinitingnan, huwag mo itong tingnan, naniniwala ako Mr. Gao. Kung ganoon ang kaso, pipirmahan natin. Nagmamadaling kinuha ni Gao Ren ang panulat at iniabot kay David. Pero nang pipirma na si David, nakipaghiwalay si Jordan kay Delia. Master Xiao. Nang makita si Jordan, bahagyang kumunat ang noo ni Gao Ren. Bagamat walang pakundangan na pumasok si Jordan, hindi nang ahas si Gao Ren na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pamilya Xiao ay hindi maikukumpara sa kanyang kumpanyang Tianmei. Kahit na ang Tianmei Company ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pang-araw-araw na industriya ng kemikal, ang pamilya Xiao ay isang buong pag-unlad. Ito ay isang grupong kumpanya at sumasaklaw sa maraming industriya. Mr. Gao, I'm here to discuss cooperation with you. Naalala ko lang ang usapan natin. Bakit bigla kang pumirma ng kontrata sa iba? Napakalamig ng mukha ni Jordan. Ginoo. Xiao, nilagdaan namin ang kontrata sa Shinyo Company pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay mga negosyante, at binibigyang pansin natin ang mga interes. Paliwanag ni Gao Ren na may ngiti sa labi. Ginagawa mo ba akong tanga? Nanlaki ang mga mata ni Jordan, magpapadala ang Shinyo Company ng isang maliit na tindero, at pipirma ka ng kontrata sa kanila. Kinukuha mo ba ang kanilang mga benepisyo? Alam mong pumunta ako dito sa ngalan ng pamilya Xiao, pero binigyan kita ng sapat na mukha, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Galit si Jordan. Siya ay orihinal na dumating upang kutsain si David, ngunit sino ang nakakaalam na siya pala ay isang payaso. Kung pinirmahan ni David ang kontrata, nasaan ang kanyang mukha? Nang makitang sinabi ito ni Jordan, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Gao Ren. Young Master Xiao, sana ay makapagsalita ka ng mas malinaw. Akin ang Tianmei Company. Pipirma ako sa sino mang gusto ko. Gaano man kalakas ang pamilya Xiao mo, turn mo pa rin na tumawag sa kumpanya ko. Hindi na magalang si Gao Ren, at malamig na sinabi. Saglit na natigilan si Jordan, hindi niya talaga akalain na maglalakas loob si Gao Ren na kausapin siya ng ganito. Ganito ba kinakausap mo? Sumimangot si Jordan, namumula ang mukha, maniwala ka man o hindi, sa loob ng isang buwan, hahayaan kong umalis ang kumpanya mo sa Horendel. Kabanata 162. Humph! Ngumisi si Gao Ren, anyway,
wala akong dapat ikatakot. Nakita ni Jordan na hindi umubra ang mga pagbabanta, at wala siyang magagawa sandali. General Manager Gao, General Manager Gao. Sa oras na ito, si Li Jian, na nakikinig sa labas, ay nalilito, at nagmamadaling pumasok. Ngayon ang aming kumpanya, production man o benta, pakiramdam ko ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Upang makipagtulungan sa pamilya Xiao. Ngunit upang umani din ng mga benepisyo. Sinamantala ni Li Jian ang pamilya Xiao. Kung hindi na pag-usapan ang kontrata, iluluwa niya ang pera. Baka saksakin ni Jordan ang bagay na ito. Li Jian, kailan ka nagsimulang mag-asikaso ng kontrata? Huwag mong kalimutan na isa ka lang direktor ng opisina, hindi mo naman turn para magsalita dito. Sigaw ni Gao Ren kay Li Jian. Sa sobrang takot ni Li Jian ay hindi na siya naglakas loob na gumawa ng anumang ingay, kaya masunurin na lang siyang tumayo. Mahigpit mong inirerekomenda ang pakikipagtulungan sa pamilya Xiao, kinuha mo ba ang pera ng pamilya Xiao? Tanong ni David kay Li Jian. UF. Art, huwag kang dumura ng dugo, kung sino man ang kumuha ng pera, nakikita ko lang na hindi maganda ang ugali mo, ugali ng isang tao, pero kayang katawinin ang kumpanya niya. Galit na pinagalitan ni Li Jian si David. Si Gao Ren sa gilid ay natigilan, at pagkatapos ay bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kilala niya kung sino si David, pero hindi niya inaasahan na ang Li Jian na ito ay maglalakas loob na pag-alitan si David. Hindi ba ang fucking old birthday star na ito ay binitay hanggang mamatay? Noon pa man ay natatakot si Gao Ren na saktan niya si David kung hindi niya ito paglingkuran ng mabuti. Sa oras na ito, ang kanyang mga empleyado ay naglakas loob na pag-alitan si David. Fuck you? Bakit mo kinakausap si Mr. Chen? Lumuhad ka para sa akin. Sinipa ni Gao Ren si Li Jian at napasigaw ng malakas. Natigilan si Li Jian, at hindi makapaniwalang tumingin kay Gao Ren. Gao. President Gao, tindero lang siya, ikaw. Anong ginagawa mo? Pin mo ang nanay mo? Pinapaluhod kita, hindi mo ba naririnig? Muling sinipa ni Gao Ren si Li Jian, at ang mga sumpa sa kanyang bibig ay nagulat sa kanya. Kung galit si David, si Lin Chanho man o si Gu Wentian, kahit ang pamilyang So ay madaling mapabagsak ang kanyang kumpanya. Si Li Jian ay marahas na sinipa sa kanyang guya, at siya ay napaluhod ng may kumakatok. Mr. Chen, ang mahina kong disiplina ang nakasakit sa iyo. Papaalisin ko siya ngayon. Kung nakatanggap siya ng pera, mag-iimbestiga din ako. Si Gao Ren ay sumunod kay David sa malamig na pawis at humingi ng tawad. Gao Ren? Mali ba ang ininom mong gamot? Si David ay isang bilanggo lamang ng reforma sa pamamagitan ng paggawa. Napakaloki mo, at boss ka pa rin ng isang malaking kumpanya. Ito ay isang fucking kahihiyan. Nakita ni Jordan ang magalang na tingin ni Gao Ren kay David, at ang kanyang puso ay sumabog sa isang kapaligiran, at pagkatapos ay sinabi niyang nang uuyem. Binigyan ni Gao Ren ng malamig na tingin si Jordan nang hindi nagpapaliwanag. Dahil hindi pa rin alam ni Jordan ang lakas ni David, patuloy niyang hahayaan siyang tumalon, ngunit naniniwala si Gao Ren na hindi makakatalon ang pamilya Xiao sa loob ng ilang araw. Napakalakas ng pamilya Xiao, ngunit kung gusto talaga nilang sundan sina Lin Chanho, Gu Wentian at ang pamilyang Su na lumaban sa isa't isa, wala silang mga kwalifikasyon. Sir Gao, let's sign the contract. Ayokong may mang-istorbo. Mahinang sabi ni David. Naiintindihan. Tumango si Gao Ren, at agad na sinabi kay Secretary Lee, paalisin mo ang bisita, kung may magpipilit na umalis, tawagan ka agad ang security guard. Tumango si Secretary Lee at sinabi kay Jordan, Young Master Xiao, mangyaring isipin na. Galit na tumingin si Jordan kay Gao Ren, ngunit sa pagkakataong ito ay alam na rin ni Jordan na ang pananatili nito ay lalo lamang magpapahiya sa sarili, kaya't hinailan niya si Delia at lumabas, ngunit nang makarating sa pintuan, tumalikod ito at sinabing, Gao Ren, teka. Para ako, mayroon akong 10,000 paraan para pagsisihan ka. Pagkaalis ni na Jordan at Delia, tumingin si Gao Ren kay Li Jian na nakaluhod sa lupa at sinabing, umalis ka rin dito, at ayusin mo ang account sa iyo mamaya. Kabanata 163.
Saan nang ahas si Li Jian na manatili, at nagmamadaling lumabas. Si Li Jian, na bumalik sa opisina, ay galit na galit sa loob ng mahabang panahon. Nang makitang nasa opisina pa rin si Wang Hanhan, agad niyang tiningnan si Wang Hanhan na may masamang mukha. Nakita ni Wang Hanhan na bumalik si Li Jian, at ang kanyang mukha ay galit na galit kaya natakot siyang magsalita. Kumusta ang iniisip mo? Sabihin ko sa iyo, hanggat nangako ka sa akin, 100% ang garantiya kung pipirma ako ng kontrata sa iyong kumpanya. Alam na ni Li Jian na ang kontrata ay nilagdaan sa Shinyo Company, kaya naman gumawa siya ng ganoong garantiya. Li Jian, ikaw. Maaari mo bang baguhin ang iyong kahilingan, ako? Mukhang nahihiya si Wang Hanhan. Isa pang kahilingan. Ngumisi si Li Jian, alam mo ba kung gaano kahalaga ang kontrata sa pagkakataong ito? Kung maaari mong lagdaan ang kontrata, ang komisyon lamang ay lampas sa iyong imahinasyon, at walang problema sa pagbili ng isang gusali. Napakaganda. Interes, hindi masyadong makatulog sa isang gabi, tama ba? Kung gumastos ako ng pera sa paghahanap ng mga sisiw, makakahanap ako ng 100 sa kanila. Namula ang mukha ni Wang Hanhan, at kinagat niya ang kanyang labi. Tiningnan ni Li Jian si Wang Hanhan ng ganoon. Kung wala siya sa opisina, sinunggaban niya ito ngayon. I promise you, pero kailangan mo munang pumirma ng kontrata. Pagkatapos mag-isip sandali ni Wang Hanhan, tumango siya at sinabing, "Siyempre, kailangan mo munang pumirma sa kontrata." Napaawang ang bibig ni Li Jian, at nagpatuloy, "Magbubukas ako ng kwarto para hintayin ka sa gabi, hintayin mo lang ang tawag ko, tandaan mong magsuot ng S3 Zai." Tumalikod si Wang Hanhan at naglakad palabas, hindi na niya narinig. Ngunit nang tumalikod si Wang Hanhan at lumabas ng opisina ni Li Jian, nakita niya si David na pababa ng hagdan. Kuya David. Hindi inaasahan ni Wang Hanhan na darating si David ng ganoon kaga. "Hanhan, bakit ka nandito?" Bahagyang sinabi ni David pagkatapos makita si Wang Hanhan. Sinabi niya na hindi niya kailangan na dumating si Wang Hanhan, ngunit hindi niya inaasahan na lihim na darating si Wang Hanhan. "Nandito ako para humingi ng tulong sa mga kaklase ko, para mas madaling makipag-usap." Sinabi ni Wang Hanhan, habang tinitingnan ang kontrata sa kamay ni David, medyo nagulat siya, "Kuya David, ikaw. Pinirmahan mo ba ang kontrata?" "Oo, pinirmahan na." Ibinigay ni David ang kontrata kay Wang Hanhan. Sa pagtingin sa kontrata, direktang sumimangot si Wang Hanhan. Nangako lang siya kay Li Jian, paano kaya mabilis na pipirmahan ni David ang kontrata? "Mr. Chen? Sino ito?" Matapos makita ni Gao Ren si Wang Hanhan, tumingin siya kay David ng may kainahinala. Kung tutuusin, alam niya ang tungkol sa relasyon ni David kay Sonia. Noong panahong iyon, ang dalawa ay naglalandian sa isa't isa sa party, at hindi siya umiwas sa lahat. "Kapatid ko," sabi ni David na bahagyang ngumiti. "Hanhan, ito si President Gao ng Tianmei, ang kontratang pinirmahan natin." Sinundan ni David ang pagpapakilala ni Wang Hanhan. "Hello Mr. Gao, ang pangalan ko ay Wang Hanhan." Nagmamadaling inabot ni Wang Hanhan at nakipagkamay kay Gao Ren. "Miss Wang, ngayon mo lang ba nabalitaan na kasama rin sa kumpanya namin ang kaklase mo?" Tanong ni Gao Ren kay Wang Hanhan. "Well, ang pangalan niya ay Li Jian, ang direktor ng opisina ng iyong kumpanya." Tumango si Wang Hanhan. "Siya ba yun?" Nakasimangot si David. "Kuya David, kilala mo ba siya?" Nang makitang ganoon si David, nag-aalinlangan na nagtanong si Wang Hanhan. Ngayon lang, sinusubukan pa rin ni Li Jian ang lahat para pigilan ang pakikipagtulungan natin kay Tianmei. Sabi ni David. Nang marinig ito ni Wang Hanhan, agad siyang nagalit. Lagi siyang niloloko ni Li Jian. Sa sandaling naisip niya na siya ay may katangahang sumasang-ayon sa Li Jian na iyon, si Wang Hanhan ay mamamatay sa galit. Sa sandaling ito, lumabas si Li Jianjing sa opisina. Nang makita niyang si Wang Hanhan ay talagang kasama ni David, at si Gao Ren ay nasa tabi rin niya, naramdaman niyang may mali, kaya tumakbo siya palabas. "Li Jian? Bastard ka? Nagsinungaling ka sa akin." Nang makita si Li Jian, tumili si Wang Hanhan at pinalayas. Kabanata 164.
Nang makita ito ni David, tila may naintindihan siya. Mabilis siyang tumakbo palabas at direktang ibinalik si Li Jian. Galit na hiniblot ni Wang Hanhan ang buhok ni Li Jian. Li Jian, hindi mo ba sinabi ang pakikipagtulungan ni Tian Mei? Ikaw ang may huling say. Gusto mo pang gamitin ang kontrata para i-blackmail ako, matulog ka sa akin, hindi ka talaga tao. Talagang naasar si Wang Hanhan, at pinalo ng husto si Li Jian, ngunit hindi naglakas loob na umiwas si Li Jian, natitiis lang niya ang malakas na sampal ni Wang Hanhan. Si David ay naglalabas ng nakamamatay na aura sa buong katawan niya sa sandaling ito. Ginamit talaga ito ni Li Jian para banta si Wang Hanhan. Kung hindi siya mismo ang pumirma sa kontrata, hindi kaya nagtagumpay si Li Jian. Pagkaraan ng ilang sandali, si Wang Hanhan ay pagod at tumingin kay David na may luha sa kanyang mga mata. Kapatid na David, ako. Hindi ko nais na magpaputok ka, kaya pumayag ako sa balimatard na ito. Hanhan, alam ko, ayos lang. Marahang tinapik ni David si Wang Hanhan, at pagkatapos ay tumingin kay Li Jian na may malamig na mga mata. Naramdaman ng malamig na aura ng pagpatay sa katawan ni David, natakot si Li Jian kaya bahagyang nanginig ang kanyang buong katawan, ako. Nagkamali ako, nagbibiro lang ako, matandang magkaklase kami, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Si Li Jian ay desperadong humingi ng tawad, ngunit ang paghingi ng tawad sa oras na ito ay wala ng silbi. Ayokong pumatay ng sino man sa ngayon. Pagtapos ni David, hinawakan ng isang kamay ang braso ni Li Jian, at isang malaking puwersang espiritual ang lumabas sa katawan ni David, na direktang binasag ang buong braso ni Li Jian. Ano? Napasigaw si Li Jian sa sakit. Sa oras na ito, bilang karagdagan sa laman, ang braso ni Li Jian ay may mga bali ng buto, at walang posibilidad na i-connecte ito. Kuya David. Nang makita ito, nagmamadaling hinailan ni Wang Hanhan si David. Natakot siya na papatayin ni David si Li Jian para sa kanya. Iyon ay isang paglabag sa batas, at hindi na niya maaaring hayaang makulong pa si David. Sa pagtingin sa nag-aalalang si Wang Hanhan, hindi kumikibo si David, ngunit tumingin kay Gao Ren at sinabing, Mr. Gao, ito ang iyong tao, maaari mong pag-aari ito. Nanginginig sa takot si Gao Ren, at mabilis na tumango, huwag kang mag-alala, tiyak na didisiplinahin kitang mabuti. Umalis si David kasama si Wang Hanhan, alam niyang may paraan si Gao Ren para harapin ang Li Jian na iyon. Nang bumalik sina David at Wang Hanhan na may dalang kontrata, nagulat ang buong sales department. Tiningnan ng lahat ang kontrata para masiguradong totoo ito. Napatingin ang lahat kay David na hindi makapaniwala. Hindi talaga nila maintindihan kung anong paraan ang ginamit ni David para manalo sa kontrata ng Tianmei Company sa napakaikling panahon. Hinawakan ni Kui Jiuan ang kontrata, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, dahil siya lang ang nakakaalam ng bigat ng kontratang ito, bilang isang sales manager, ang kontratang ito ay maaari ding magdulot sa kanya ng malaking benepisyo. Kahit nagalit siya kay David at gustong tanggalin si David, ngunit sa pagkakataong ito ay nabawi na ni David ang kontrata, na talagang nakikinabang sa kanya ng husto. Bagamat masaya siya sa kanyang puso, sinubukan ni Kui Jiuan ang lahat ng kanyang makakaya na itago ito, at sinabi ng walang malasakit na ekspresyon, David, sa pagkakataong ito maaari kang pumirma sa kontrata, at ito ay dahil din sa akin at kay Sun Xiaoming na tumakbo ng hindi mabilang na beses. Dati, hindi mo kailangang maging kampante. Bagamat nakapasa ka sa pagsusulit sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang tanggalin, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang makapasa sa susunod na pagsusulit. Pagkatapos magsalita ni Kui Jiuan, isinantabi niya ang kontrata at dumiretso sa opisina ng General Manager. Malaking bagay ito para sa kumpanya. Jiuan. Agad na hinabol ni Sun Xiaoming si Kui Jiuan pagkalabas ng sales department. Nang makitang si Sun Xiaoming iyon, tumigil si Kui Jiuan. Sabihin mo sa akin, magkano ang maaari mong ipunan para sa kontratang ito? Bagamat alam ni Sun Xiaoming na maaaring magtaas ng malaking komisyon ang kontratang ito, hindi pa rin niya alam ang eksaktong halaga. Ngumisi si Kui Jiuan, hindi mo ba laging gusto ang bahay sa Pine Bay? Ipapakita ko sa iyo ang bahay bukas at piliin ang uri ng bahay na gusto mo.
Ang kontratang ito ay magdadala sa atin ng tuloy-tuloy na daloy ng yaman sa bandang huli ng kontrata. Ayos ang bahay. Kabanata 165. Nang marinig ito ni Sun Xiaoming, tuwang-tuwa siya na halos mapatalon siya at tuwang-tuwang sinabi, talaga. Mukhang hindi inutil itong si David. Umaasa lang yata siya sa pundasyong inilatag natin noon. Malamig na sumangot si Kui Ji-yuan, hindi niya akalaing si David ang may pananagutan dito. Oo, kung hindi tayo lumipat ng mas maaga, paanong si David ay pumirma ng kontrata ng ganoon kadali? Mabilis ding tumango si Sun Xiaoming. Okay, ibibigay ko ang kontrata kay President Xing. Tiyak na gagantimpalaan ako ni Pangulong Xing. Baka direktang ilipat ako sa purchasing department. Pagkatapos magsalita ni Kui Ji-yuan, masaya niyang kinuha ang kontrata at pumunta sa opisina ng general manager. Dahil sa sobrang saya niya, pumasok si Kui Ji-yuan nang hindi kumakatok sa pinto. Sa oras na ito, nasa telepono si Xing Jun, at nang makita niyang may biglang hamarang, agad niyang ibinaba ang tawag. Nang makitang si Kui Ji-yuan iyon, labis na nalungkot ang mukha ni Xing Jun. Sa oras na ito, alam din ni Kui Ji-yuan na siya ay nasa problema. Sa sobrang takot niya ay kinuha niya ang kontrata at sinabing, Mr. Xing, pumirma kami ng kontrata kay Tianmei. Kung tutuusin, ito ay isang malaking kontrata, malamang na hindi magagalit si Xing Jun kapag narinig niya ang balita. Ngunit mali si Kui Ji-yuan. Nang biglang bumagsak ang boses ni Kui Ji-yuan, agad na nagalit si Xing Jun, lumabas ka para sa akin. Kaagad pagkatapos, hinampis ni Xing Jun ang tasa ng tsaa patungo kay Kui Ji-yuan. Wow! Nabasag ang tasa bilang tugon, sa sobrang takot na si Kui Ji-yuan ay nagmamadaling naubos. Kinagat ni Xing Jun ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, naghahabol ng hininga, halatang hindi magaan. Alam na niya na matagumpay na napirmahan ni David ang kontrata sa Tianmei Company. Nung una, balak niyang ipahiya si David, pero hindi niya akalain na si Jordan pala ang nahihiya. Ang tawag sa telepono kanina ay galing sa Jordan, at direktang pinagalitan niya si Xing Jun. Ngayon ay ayaw ni Xing Jun na manatili sa pamilya So, kaya nakipag-ugnayan siya kay Jordan, at ngayon ay nasa kamay na ni Jordan ang hawakan ng kanyang pagtataksil sa pamilyang So. Hawakan mo, kahit pag-alitan siya ni Jordan, lulunukin na lang niya ito. Ji-yuan, ano ang sinabi ni Pangulong Xing? Sinabi mo ba kung magkano ang komisyon? Nang makitang nakabalik na si Kui Ji-yuan, agad na masayang nagtanong si Sun Xiaoming. Tell me AF. Art, I don't know what happened today, pinagalitan mo ako. Kinuha ni Kui Ji-yuan ang kontrata at bumalik sa opisina na may hindi kasiya siyang mukha. Sumugod din si Sun Xiaoming at inaliw si Kui Ji-yuan. Pagkalabas ng trabaho sa tanghali, nag-impake si David at naghanda para pumunta sa bahay ni Su. Tutal, nangako siya kay Sonia na kakain sila ni Ruben sa tanghali ngayon. Kuya David, pumirma ako ng malaking kontrata ngayon. Sabay tayong magdiwang sa tanghali. Alam kong may malapit na western restaurant na napakasarap. Natagpuan ni Wang Hanhan si David at masayang sinabi. Saglit na natigilan si David, at medyo nahihiyang sinabi, may gagawin ako sa tanghali, makakain mo ito, at magdiwang tayo sa gabi. Nang makita ito, medyo nadismaya si Wang Hanhan at sinabing, kung gayon. Nang makita si David na lumalabas mula sa likod ng kumpanya, palaging nararamdaman ni Wang Hanhan na nakipaghiwalay siya kay David. Hindi niya makita si David, ni hindi niya mapasok ang puso ni David. Lumabas si David sa kumpanya at gustong magmaneho papuntang Chang'an, ngunit nakita niya si Sonia na nakaupo sa hindi kalayuan sa kotse, at patuloy na bumusina. Nakita ni David si Sonia na dumating para sunduin siya, kaya kinailangan niyang itabi ang kanyang susi ng kotse at naglakad patungo kay Sonia. Napaka-busy mo, sunduin mo ako ng personal. Pagkasakay ni David sa sasakyan, nakangiting sabi niya. Hindi ako natatakot na payagan mo akong mag-dove. Nandito ngayon ang mga sinaunang tao. Kung hindi ka pupunta, mahihiya ako. Pagkatapos magsalita ni Sonia, sinipa niya ang accelerator at nagmamadaling lumabas. Ngunit sa oras na ito,
si Wang Hanhan sa itaas ay nakatayo sa bintana at nakita si David na sumakay sa isang pulang luxury car, na minamaneho ng isang babae, ngunit dahil masyadong malayo ang distansya, hindi makita ni Wang Hanhan ang mukha ng babae. Humawak ng mahigpit. Kabanata 166. Kuya David, dahil ba sa babaeng to kaya hindi mo ako kasama kumain? Bulong ni Wang Hanhan sa kanyang sarili, basa ang kanyang mga mata. Su Family Villa. Si Ruben at Gu Wentian ay nakaupo sa sala at umiinom ng tsaa at nag-uusap. Noong nakaraan, kahit si Ruben ang pinakamayamang tao sa Horrendel, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong uminom ng tsaa at makipag-chat kay Gu Wentian. Ngayon ay iba na ang pagkakakilanlan ni Ruben. Alam ng lahat na si Ruben ang biyenan ni David. Ang pagkakakilanlang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa titulo ng pinakamayamang tao sa Horrendel. Hindi nagtagal, sinundan ni Sonia si David doon. Matapos makita si David, nagmamadaling bumangon si Gu Wentian, Mr. Chen. Hindi mo kailangang maging magalang noong unang panahon, mukhang napakatigas mo ngayon. Bahagyang ngumiti si David. It's not thanks to Mr. Chen, kung hindi ay sinipsip na ng galit na dragon ang dati kong buto. Alam ni Gu Wentian na napakabuti ng kanyang katawan salamat kay David. Kung hindi dahil sa aksyon ni David, si Gu Wentian ay nakaupo na sa dragon chair buong araw, at matagal nang bumagsak ang kanyang katawan. Pareho pa rin ang katawan ko. Natatawang sabi ni David. David, narinig kong sinabi ni Sonia na magtatrabaho ka na ngayon sa Shinyorehoa. Tanong ni Ruben kay David. Well, naging tindera ako. Tumango si David. Bakit ka nahihirapan? Nung tinanong kita kung gusto mo ng negosyo, sabi mo kung gusto mo o hindi. Ngayon magiging maliit kang tindero. Ayaw mong magsimula sa baba, di ba? Tanong ni Ruben. Umiling si David. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Nang pumunta siya sa interview, hindi niya alam na ang kumpanya ay pag-aari ng pamilyang Su. Isa pa, hindi niya planong magtrabaho palagi, para lang pansamantalang masuportahan ang kanyang mga magulang. Nang makitang hindi nagsasalita si David, nagpatuloy si Ruben, nasabi ko na sa isang tao na gawin ito. Kapag pumasok ako sa trabaho sa Lunes, direktang ibibigay ko sa iyo ang pagiging chairman ni Sonia. Anyway, hindi pupunta si Sonia sa kumpanya sa loob ng isang buwan o dalawa. Inaasahan kong si Xingjun ang mag-isa nitong pamahalaan, at hindi ako nag-aalala tungkol dito. Nang marinig ito ni David, agad siyang nataranta, at paulit-ulit na ikinaway ang kanyang mga kamay, President Su, ayoko na, wala na talaga akong panahon para pamahalaan ang kumpanya, itong salesmanship ay para lang lumakas. Mga magulang ko, may mas importante pa akong gagawin. Gawin mo. Ayaw makisali ni David sa mga makamundong bagay, kailangan niyang magmadali sa paglilinang, kung hindi ay hindi siya makakarating sa Nameless Island sa 15 ng Hulyo. Huwag kang magpigil, ganito naman talaga hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya araw-araw, pwede ka na lang magsimula ng sarili mong negosyo. Naisip ni Ruben na si David ay mahiyain at magalang na tumanggi, kaya hinayaan niyang si David ang pumalit. Nang makita ito, natahimik si David. Handa na ang pagkain, at maraming tao ang kumakain at nag-uusap. Sina, hinahanap mo ba ako dahil sa spirit pen? Pumayag si David na maghapunan dahil sinabi ni Sonia na may kinalaman si Gu Wentian sa kanya. Sinabi ni Gu Wentian na may nahihiyang ekspresyon, Mr. Chen, nakausap ko na ang The Wiz True, pabalik na siya, at hindi ito dapat tumagal ng ilang araw. Nakakaistorbo ka Lao Gu. Sabik na ngayon si David na pagalingin ang mga mata ng kanyang ina. Wala, tutulungan ko si Mr. Chen. Sabi ni Gu Wentian. Ancient, feel free to say anything. Hanggat kaya ko, hinding-hindi ako tatanggi. Tumango si David. Mr. Chen, alam kong mayroon kang hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Mayroon akong isang matandang kaibigan na kinuha ang kanyang asawa upang walisin ang libingan minsan, at ang kanyang asawa ay nagsimulang mabaliw. Walang paraan upang makahanap ng mga doktor at gamot sa lahat ng dako. Sa tingin ko si Mr. Chen baka gumaling pa. Mula nang makita ni Gu Wentian si David na pilitin ang nagagalit na dragon mula sa upuan ng dragon, nahulog na ang loob niya kay David.
Kabanata 167. Pagkatapos kong pumunta sa sementeryo, baliw ako pagbalik ko. Karamihan sa kanila ay pinagmumultuhan ng mga multo. Walang big deal. Mahinang sabi ni David. Kung gumaling si Mr. Chen, sasabihin ko sa dati kong kaibigan ngayon at hihilingin kong dalhin ang asawa niya kay Mr. Chen. Masayang kinuha ni Gu Wentian ang kanyang mobile phone at naghanda para tumawag. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at pinigilan si Gu Wentian, hindi nagmamadali si Guo, ang ganitong bagay ay pinakamainam na makita sa gabi. Sinabi sa akin ni Guo ang address. Pagkatapos ng trabaho, maaari akong pumunta doon ng personal. Nakakaistorbo talaga si Mr. Chen. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Gu. Kaunting pagsisikap lang, nakikiusap ako sa mga sinaunang tao na hanapin ang espiritong panulat, hindi tulad ng pag-istorbo sa iyo. Nakangiting sabi ni David. Magtutulungan, huwag kayong masungit sa isa't isa, saglit lang malamig ang pinggan. Bamuka ang bibig ni Ruben, kung hindi ay hindi niya alam kung kailan magiging magalang ang dalawa. Pagkatapos ng hapunan, pinabalik ni Sonia si David sa kumpanya. David, susunduan kita sa gabi at pupuntahan kita. Hindi pa ako nakatagpo ng multo. Masayang sinundan ni Sonia si David. Hindi ka ba natatakot? Medyo mapaglarong tanong ni David nang makita ang excited na tingin ni Sonia. Ano ang kinakatakutan mo, di ba? Alam kong napakagaling mo sa gamot, at nakakaakit ka ng mga multo at kaluluwa. May mga bata na natatakot umiyak sa gabi, at may mga doktor na may mga spells, walang injection at walang gamot. Walang pakialam na sabi ni Sonia. Ngumiti si David at hindi umimik, alam niyang kung talagang nakita ito ni Sonia, baka matakot siya. Bumaba si David sa kotse, diretsyong nagmaneho si Sonia, at sa itaas, si Wang Hanhan ay nakatayo pa rin sa tabi ng bintana, kanina pa niya hinihintay si David na bumalik, gusto niyang makita kung sino ang babaeng ito. Sa pagkakataong ito ay hindi niya ito nakita ng malinaw, nakita na lang niya si David na naglalakad pababa ng sasakyan na may ngiti sa labi. Pagbalik ni David sa sales department, nakita niyang masama ang mood ni Wang Hanhan, kaya nagtanong siya, Hanhan, ano ang problema mo? Lahat tama. Hindi tumingin si Wang Hanhan kay David, ngunit sinubukan lang niyang pigilan ang isang ngiti at umalis. Walang pakialam si David, umupo na lang siya sa workstation niya para magtrabaho. Sa hapon, naglabas ang punong tanggapan ng Su Group ng isang dokumento, na direktang inilagay sa mesa ni General Manager Xing Jun. Sa pagtingin sa nilalaman ng dokumento, ang mukha ni Xing Jun ay naging sobrang pangit at kahindik-hindik. Ang nilalaman ng dokumento ay isang pagsasaayos ng tauhan. Si David ang magiging chairman ng Shinyo-Rhoa, opisyal na epektibo sa susunod na Lunes. Sa ganitong paraan, si David ay naging agarang amo ni Xing Jun. Bakit? Tiningnan ni Xing Jun ang nilalaman ng dokumento, nagpakawala ng malakas na dagindong, at pinunit ang dokumento. Mr. Xing, anong problema? Narinig ng sekretarya ang paggalaw at nagmamadaling pumasok. Umalis ka dito. Sinigawan ni Xing Jun ang sekretarya at direktang pinagalitan ang sekretarya at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, si Xing Jun, ang buong tao ay tila nabalisa, ang kanyang mga mata ay medyo eskarlata. David, lahat ng ito ay dahil sa iyo, papatayin kita. Kinagat ni Xing Jun ang kanyang mga ngipin. Isa siyang nangungunang estudyante na nasa pamilyang Su sa loob ng maraming taon, ngunit talagang natalo siya ng isang reform through labor na bilanggo. Si Xing Jun ay hindi kumbinsido, sa sandaling ito ang kanyang puso ay naging sobrang baluktot. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting kumalma ang mood ni Xing Jun. Pagtingin sa mga dokumentong pinunit niya ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang drawer. Sa sandaling ito, sa drawer ni Xing Jun, isang pistol ang inilagay dito. Sa pagtingin sa pistol sa kanyang harapan, si Xing Jun ay tila gumagawa ng isang mahirap na desisyon. Dahan daw ang pinulot ang baril, hinaplos ni Xing Jun ang malamig na katawan ng baril, at nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Kabanata 168. Kui Ji-yuan, hayaan si David na pumunta sa aking opisina. Kinuha ni Xing Jun ang internal phone at tinawagan si Kui Ji-yuan. Si Kui Ji-yuan, na orihinal na galit sa opisina, ay nagulat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Xing Jun.
Ji-yuan, ano ang ginagawa ni Pangulong Xing kay David? Tanong ni Sun Xiaoming. Paano ko malalaman? Kumunat ang noo ni Qui Ji-yuan, palagi niyang nararamdaman na may mali. Hindi ba ibinibigay ni Pangulong Xing ang lahat ng mga komisyon kay David? Matagal ko nang nakita na may relasyon si David kay President Xing. Kung hindi, paano maibibigay ang gayong magandang bagay kay David? Sabi ni Sun Xiaoming na may galit na tingin, labis na hindi nasisiyahan. Okay, stop nagging, nakakainis ako ngayon. Pinandilatan ni Qui Ji-yuan si Sun Xiaoming, pagkatapos ay lumabas ng opisina, pumunta sa workstation ni David at sinabing, David, pinapaante ka ni President Xing sa opisina niya, baka dahil sa kontrata, ano ang dapat mong sabihin pagkatapos mong pumunta doon? Dapat alam mo sa sarili mo, kung wala kaming magandang relasyon noon ni Xiaoming, madali ka bang makakapirma ng kontrata? Sumulyap si David kay Qui Ji-yuan, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at ngumiti siya. Hindi siya umimik, tumayo lang siya at umalis. Nang makitang ganoon si David, galit na galit si Qui Ji-yuan, ano, maaari ka bang manatili sa kumpanyang ito kung hindi ka ipinakilala ni Xiaoming na pumasok? Maglakas loob na ipaglaban ako, pagsisisihan ko ito sa huli. Sa opisina ni Xing Jun, pagkarating ni David, gustong mag-ulat ng sekretarya, ngunit itinulak ni David ang pinto at pumasok, at hindi ito napigilan ng sekretarya. Ginoo. Xing, siya, puwersa siyang pumasok. Sa sobrang takot ng sekretarya ay nagmadali siyang nagpaliwanag kay Xing Jun. Tumingin si Xing Jun kay David at ikinaway ang kanyang kamay sa sekretarya, lumabas ka, walang sino man ang pinapayagang pumasok nang wala ako. Nang makita ito, tumango ang sekretarya at lumabas, isinara ang pinto. Umupo. Itinuro ni Xing Jun ang upuan sa harap niya. Walang galang si David at direktang umupo sa tapat ni Xing Jun. Nagtinginan ng dalawa ng ganito sa loob ng isang buong minuto, at walang umimik. Kung may kinalaman ka sa akin, sabihin mo lang dali, busy ako. Nakita ni David na tahimik si Xing Jun, kaya sinabi niya. David, I checked your background. Ikaw ay isang ordinaryong tao, at ikaw ay nasa bilangguan. Paano mo mapagtagumpayan ang pag-ibig ni Sonia? Bakit pwede kang maging chairman ng kumpanya? Bakit? Nakatitig si Xing Jun kay David, hindi niya lang maintindihan, isa siyang top student na nag-aaral sa ibang bansa, bakit ayaw ni Sonia sa sarili niya, pero gusto niya si David. Kung si David ay isang mayaman na anak, o isang pangalawang henerasyong opisyal, mas mabuti ang pakiramdam ni Xing Jun, ngunit si David ay isang ordinaryong tao na nakakulong. Gayunpaman, mas gusto ni Sonia si David. Ayoko rin sa sarili ko kaya hindi talaga maintindihan ni Xing Jun. No, why do you love someone? Gusto lang ako ni Sonia, anong magagawa mo? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, at pabiro niyang sinabi. Biglang natuwa ang ekspresyon at tono ni David kay Xing Jun. Si Xing Jun, na sinubukang kumalma sa orihinal, ay sumabog sa isang iglap. David, gusto kong umalis ka kaagad sa Horendel, iwan mo si Sonia, at huwag nang babalik mula ngayon, kung hindi, pagsisisihan kita. Bahagyang nanginig si Xing Jun, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinigawan niya si David ng malakas. Panghihinayang. Napangiti si David, hindi ko pinagsisihan ito, at hindi ka karapat-dapat na utusan ako, at banta pa ako. Gusto mong makita kung karapat-dapat akong utusan ka. Sabi ni Xing Jun, biglang hinugot ang pistol mula sa drawer at direktang itinuro kay David. Iyon ang unang pagkakataon na nakatutok si Xing Jun ng baril sa isang tao, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Kabanata 169. Nang makitang naglabas talaga ng baril si Xing Jun at itinutok ito sa kanya, mas naging halata ang pangungutya sa mukha ni David. Nang makitang hindi natatakot si David, umungal si Xing Jun, kaya ko talagang bumaril, basta't hinaila ko ang gatilyo, agad kang magwiwisik ng dugo. Kung gayon bakit hindi ka magpaputok? Kitang-kita kong nanginginig ang mga kamay mo, natatakot ako na hindi ka makashoot diba? Lalapit ako, para mapuntirya mo. Iginalo talaga ni David ang kanyang katawan patungo kay Xing Jun, upang ang baril na nasa kamay ni Xing Jun ay mas malapit sa pinakamalapit na baril.
Nang makita ang reaksyon ni David, namula ang mukha ni Xing Jun sa galit, David, kaya kung bumaril, umalis ka na ngayon sa Horendel, kaya kung iligtas ang buhay mo, o papatayin kita. Namula ang buong mukha ni Xing Jun. Hindi siya pumatay ng sinuman, lalo na ang pumatay ng sinuman gamit ang baril. Ang baril na ito ay ginawa mula sa mga ekstrang bahagi na siya mismo ang bumili. Noong nasa ibang bansa siya, mahilig siya sa baril. Sa sobrang higpit, si Xing Jun ay lihim na nakakuha ng isa. Bagamat mahilig siyang maglaro ng baril, hindi pa siya natama ng baril, lalo pat pumatay ng sinuman. Ngayon ay sinusubukan ni Xing Jun ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang sarili, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Pagtingin sa mukha ni Xing Jun, puno ng pangungutya ang mukha ni David, katulad mo, natatakot ako na hindi ka man lang manggahas na pumatay ng manok, tama ba? How dare you pumatay? Huwag mo akong pilitin, babarilan kita. Pawis na pawis si Xing Jun sa sandaling iyon. Bagamat nakagawa na siya ng desisyon, kinakabahan pa rin si Xing Jun sa huling sandali. Ngayon ibaba mo na ang baril, baka iligtas ko pa ang buhay mo, kapag nabaril mo, siguradong mapapasa iyo ang patay. Malungkot ang mukha ni David. Ano ba yung pinagsasabi mo, babarilan kita hanggang kamatayan ngayon, tapos mag-abroad ka, sinong makakagawa niyan sa akin? Hindi naniwala si Xing Jun sa sinabi ni David. Ngayong nasa kamay na niya ang baril, buo na ang inisyatiba niya. Kung hindi ka naniniwala, pagkatapos ay shoot. Biglang nagtaas ng boses si David, na direktang nagulat kay Xing Jun. Ngunit dahil sa takot na ito, direktang hinaila ng baril sa kamay ni Xing Jun ang gatilyo. Boom! Pagkatapos ng isang putok ng baril, nakita ko ang isang spark na sumabog mula sa nguso, at ang bala ay lumipad palabas ng silid ng baril sa isang ikot. Sa pagkakataong ito, nabigla si Xing Jun, hindi talaga siya handa sa pag-iisip, ito ay isang kinakabahang pull of the trigger. Ang kamay ni David ay nahuli sa walang kabuluhan, at ang bala ay direktang nasalo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang kamay ni David ay nababalot ng espiritual na kapangyarihan, at ang bala ay hindi na masakit. Dahan daw ang binuksan ang kanyang kamay, at tumambad ang bala ng dilaw na orange. Tumatanggap ng mga bala ng walang bayad. Sa pagkakataong ito, si Xing Jun ay natigilan, at ang pistol sa kanyang kamay ay diretsyong nahulog sa lupa. Sabi ko, barilin ka lang, siguradong mamamatay ka. Pagkatapos magsalita ni David, naglabas ang kanyang katawan ng nakakatakot na aura na nakamamatay. Ang nakamamatay na aura ay direktang bomb alot kay Xing Jun. Nang maramdaman ang nakamamatay na aura kay David, namamanhid ang anit ni Xing Jun, na para bang nahulog siya sa bangin. Hindi, imposible, paano ka makakahuli ng bala? Puno ng takot ang mukha ni Xing Jun, at desperado siyang umiling. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng nasa harapan niya, hindi niya maintindihan, lampas pa ito sa cognition range niya. Si Xing Jun ay isang ordinaryong tao, hindi man isang martial artist, kaya hindi niya alam ang mahiwagang kapangyarihan ng martial arts. Walang imposible, kung hindi ka naniniwala, pwede kang mag-shoot. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay nagpabagsak kay Xing Jun mula sa upuan sa lupa. Si Xing Jun ay hindi nang ahas na bumaril, wala man lang siyang lakas ng loob na kunin ito. Tumatanggap ng mga bala ng walang bayad. Bagamat hindi makapaniwala si Xing Jun, ito ang katotohanan sa harap niya, at hindi siya makapaniwala. Sa sandaling ito, tila gustong maunawaan ni Xing Jun kung bakit si David, isang tila ordinaryong tao sa bilangguan, ay maaaring magustuhan ni Sonya. Kabanata 170. Maaari bang makahuli ng bala ang isang ordinaryong tao gamit ang kanyang mga kamay? Alam ni Xing Jun na tiyak na may ibang pagkakakilanlan si David na hindi niya matuklasan. Naalala rin ni Xing Jun ang eksena sa Zaixian at Zuang, hindi ginagamot ni Liao Feixiong si David, ngunit pinagalitan ang sarili. Ngayon ay tila natatakot din si Liao Feixiong sa pagkakakilanlan ni David. Hindi pala siya galing sa mundo ni David. Palaging ipinagmamalaki ni Xing Jun ang kanyang sarili bilang isang nagbabalik, iniisip na siya ay 100 beses na mas malakas kaysa kay David, ngunit sa sandaling ito ay bigla niyang napagtanto na siya ay mababaw pa rin. Pakiusap huwag mo akong patayin.
Si Xingjun ay isang duwag, takot sa kamatayan, at nang ahas siyang pumatay. Hinailan niya lang ang gatilyo sa ilalim ng tensyon. Kahit na pinaghandaan na niya ito, hindi pa rin naglakas loob si Xingjun na hilahin ang gatilyo para pumatay kapag nakaharap na talaga siya sa kanya. Nang makitang ganoon si Xingjun, nawalan din ng interes si David na patayin siya, at inihagis ang bala sa lupa, at malamig na sinabi, mula ngayon, umalis ka na sa Horrendel, huwag mo akong hayaang makita ka. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at lumabas ng opisina. Pagbukas ng pinto ng opisina ay nasa pintuan na ang sekretarya. Nang makita niya si Xingjun na nakaluhod sa lupa sa siwang ng nakabukas na pinto, natigilan siya. Napatingin si David sa sekretarya at nagulat, ngunit hindi umimik o isinara ni David ang pinto, kaya hinayaan niyang tingnan ng sekretarya si Xingjun, na nakaluhod sa lupa. Umalis ka na, umalis ka na. Single ni Xingjun sa sekretarya. Sa sobrang takot ng sekretarya ay nagmamadali siyang tumakbo, at natarante rin siya, sa takot na ma-expel siya dahil nakita niya ang kabastusan ni Xingjun. Hindi pa alam ng sekretarya, ngunit sa sandaling ito, dahan-daang pinulot ni Xingjun ang baril at mga bala, sumulyap sa kanyang opisina, at umalis. Simula noon, hindi na nagpakita si Xingjun sa kumpanya, o sa Horrendel. David, sasabihin ba sa iyo ni Mr. Xing ang tungkol sa komisyon? Paano mo sinunod si Mr. Ano? Nang makitang bumalik si David sa sales department, nagmamadaling tinanong ni Qui Jiyuan si David. Kahit na ayaw niyang makipag-usap kay David, hinanap pa rin ni Qui Jiyuan si David para sa komisyon. Wala. Sumulyap si David kay Qui Jiyuan at malamig na sinabi. David, I think you just want to take the commission all alone, right? I can tell you that the company stipulates that any contract signed by anyone in the sales department has a part of the commission for the manager, not to mention that TNMA company has been running for few months. You're just a contract for nothing, Don. Do you think that you are amazing, kung hindi dahil sa pagpapakilala ko, makakasali ka ba sa kumpanya? Nang makitang ganoon si David, galit na sinabi ni Sun Xiaomeng. Wala akong pakialam sa komisyon na iyon, kung mayroon man, ayoko. Sinulyapan ni David ang Sun Xiaomeng na iyon, at saka mahinang nagsalita. David, ito ang sinabi mo? Narinig ng lahat? Ayaw mo talaga, huwag kang magsisi. Nang marinig ito ni Qui Jiyuan, nagmadali siyang nagsalita ng malakas, sa takot na pagsisihan ito ni David. Hindi ako magsisisi. Ngumiti ng malamig si David. Masaya si Qui Jiyuan ngayon. Kung hindi gusto ni David ang komisyon, kung gayon ito ay sa kanya. Pagdating ng oras para bumili ng suite sa Pine Bay, hindi dapat maging problema ang pagbabayad ng down payment. Gulat na napatingin kay David ang iba sa sales department, at lahat sila ay natawa sa katangahan ni David. Dapat maraming komisyon para sa ganoong kalaking kontrata. Han, nasa grupo mo si David. Hindi na kailangan ang komisyon ni David. Dapat mong gawin ito. Huwag kang maging tanga gaya niya. Lumapit si Wang Lanlan sa tabi ni Wang Hanhan at bumulong. Sinulyapan ni Wang Hanhan si David sa hindi kalayuan, pagkatapos ay umiling at sinabing, ayoko rin. Ang kontratang ito ay hindi nilagdaan ng kanyang sarili, at ayaw ni Wang Hanhan ng anumang komisyon. Kung bakit ayaw ni David ng komisyon, ayaw magtanong ni Wang Hanhan, siguro dahil nakahanap siya ng girlfriend ng isang mayamang babae, kaya hindi niya nagustuhan ang perang ito. Pareho silang may sakit, may sama ng loob sa pera. Ngumisi si Wang Lanlan at umalis. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.